Noli Yala, dati pong Philippine Sports Commission, opo, at chairperson, dating PBA Commissioner Noli Yala, ay ating pong kakusapin sa ating program sa oras nating 8:07. Straight to the point. Straight to the point sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Attorney Noli, magandang umaga po. Live sa DCXL, si Ricky Rosales po ito, sir. Magandang umaga po, Sir Ricky. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa inyo. Opo. Sandali lang, attorney ha. Paayos lang natin ang signal dyan. Tawag po ulit kami, attorney ha. Sandali po. Medyo pangit lang po yung signal ha. Opo. Sige po. Yes sir. Sandali lamang po. Ayusin lang po natin yung signal ni Attorney Noli Yala ha. Kasi para maganda yung ating usapan sa mga nakikinig po sa radyo. Opo, alam nyo naman ang audio importante po yan. At mga nanonood din. Tatanungin natin ngayon ang reaksyon, ang iniisip ng pamilya ni Alex. Kasi forever winning, alam naman ho natin yan, di ba mga kasama? Hindi yan individual fit, ika nga. Hindi po yan ang pagkapanalo ng kahit sino ay hindi individual na na pagiging panalo. Yan ay panalo ng pamilya, ng community at natin, ng mga Pilipino, ng bansa. Hindi rin maitatanggi na yung inspirasyon at motivation po ni Alex doon sa kanyang mga panalo ay itinutulak din ng kanyang labis-labis na na motivation dahil sa nakukuha niyang suporta at pagmamahal ng mga Pilipino. Yun po talaga. Kaya nga ngayon, marami po ang... Ayan, okay na. Alright, sige. Attorney, balik na po tayo. Baka okay na signal natin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ricky. Yun. Magandang umaga po. Ayan, sige po. So unahin natin, anong reaksyon ng pamilya? Diyos ko, ang laking tagumpay nito, hindi lang po kay Alex, kung hindi sa buong Filipino nation, Attorney Noli. Nako, talaga po kaming tuwan-tuwa. Hindi po masusukat ng aming katuwahan, ng aming kasiyahan sa pagkapanalo ni Alex. Alam niyo po, lahat kami, tawag na nga sa amin, mga timpuyat sapagkat talaga hong wala na ho kaming ginawa kung hindi abangan ang mga laban niya, kagaya po ng lahat ng Pilipino. Yes. At kagabi nga ho, pagkatapos ng kaninang madaling araw, pagkapanalo po ni Alex, kagad nagkausap po kami ng kanyang ama na si Mike at talaga pong hindi ho namin talagang masukat ang aming kasiyahan. Talaga pong napakasaya ng aming pamilya. Wow. Lalong-lalo na po ito po yung ginawa ni Alex para sa sambayanan. Hindi lang naman po kayo siguro may batid ng pamilya nyo ito ay talagang kami nga na hindi, ako personally, hindi po ako tennis fan talaga. Pero wala akong kaalam-alam sa tennis. Basketball ako nung time nyo Oo, talagang Opo. So ano ang kwan dito? Parang siguro unahin ko lang yung may mga nagtatanong kasi sa akin na paano kaya nagpapahinga si Alex? Tuloy-tuloy tuloy-tuloy yung kanyang winning paano ba yun? Anong kwento niya doon? Hindi kasi ho, yan ho ang price of success naman Talaga hong sa mundo po ng tennis, sa WTA, para po doon sa mga hindi nakakaalam, Opo. kapag tumaas po ang inyong ranko, naging top player kayo in the world, top 50, top 30, meron pong requirements ng WTA na kayo po ay maglaro sa mas matataas ng level ng torneo. Ito po tinatawag na WTA 1,000 at saka WTA 500. Ayun. Kapag kayo po ay nasa top 50 ata or top 30, kayo po ay kailangan maglaro sa lahat ng WTA 1,000 events na po. Kaya si Alex kahit gusto niya magpahinga, kailangan pong magpatuloy ang kanyang paglalaro. Kaya napakabilis po ng kanyang turnaround. Yeah. Sa Huwebes po ng umaga, may laban na uli ho si Alex sa Toronto. Wow. Yung po yung tinatawag na yung Toronto Open. Doon naman po ang kanyang laro. Kaya lilipad na po si Alex bukas ng umaga patungo po sa Toronto, sa Washington DC. Wow. Opo. Tama ba, attorney, na ang ano ngayon, ang ranking ni Alex tama ba ako, from 28 ngayon ay top 20? Tama ba 'yon? Yes. Well, yan po ang live rankings. Yes.
At yan po ay magiging official bukas. Okay. Mamaya po, magiging official na yan sapagkat every Tuesday po nagre-release. So, yes po, kasi nga ho, nakakuha siya ng malalaking puntos Right. dito sa pagkapanalong to. Kaya bigla pong umangat talaga ang kanyang rankings. At yan po ang talagang pinakamimithi ni Alex. Noon pa ho, talagang ang kanyang pangarap ay umangat sa kanyang ranking para ho mas lalo pa siyang ma-expose sa mas malalaki pang mga tournament. So madaling sabi, attorney, itong Mubadala Open, isang open court pa lamang ito na laban, marami pa siyang iikutan na laban. Oo. Oh. Meron yung pong WTA kasi po tour yan. So, marami pong nakalinyang mga tournaments. Nung araw, siya ho ay kailangan pa mag-apply. Ika nga, dumadaan pa ho siya sa qualification. Ngayon po, siya na mismo ang iniimbita. Kahit minsan hindi pa siya qualified nung mga nakaraang buwan, siya na po ang iniimbita. Ngayon ho, ngayon ay nasa top 20 na siya, talaga pong welcome na siya sa mga matataas na torneo. At hindi lang ho welcome, minsan ho, kailangan na ho niyang laruin yon yung mga matataas para patunayan na siya po ay talagang ma-maintain niya yung kanyang ranking. Kasi ganun ho yung sistema ng tennis sa mundo. Opo. Na kailangan manalo ho kayo to get points and you have to defend those points as you go on in your career para hindi ho bumababa ang inyong ranking sa WTA. Tapos ang highest dito, yung labanan, yung Wimbledon. Tama ba 'yon? Meron pong tinatawag na Grand Slam, 4 na Grand Slam po 'yan. Wimbledon po ay isa dyan. Okay. Yung Australian Open po kasama dyan. Kasama na rin po yung French Open at yung Wimbledon. At ang huli po itong US Open. So 4 po yan na pinakamalalaking torneo sa buong mundo. At yan po yung pinakamalaking premyo at the same time pinakamalaking puntos. And kung siya po ay, pasok na po si Alex sa US Open na gaganapin po yan in late August until about the middle of September. Kaya po, yan po ang pinaghahanda ang malaki ni Alex dito sa mga tournaments ngayon na sinasalihan niya. Parang preparatory po for the last Grand Slam of the year, yung pong US Open Sa US. sa Flushing Meadows sa New York. Ayun. And when you have a title of parang Grand Slam, ibig sabihin, natawiran mo itong 4 na ito? Well, kahit isa po doon na makuha lang ninyo, kayo na po ay tinatawag na Grand Slam champion. Okay. At iilan lang po yan sa dinami-dami ng mga manlalaro ng tennis, sa kasaysayan po ng tennis, lalong-lalo sa kababaihan, iilan lang po yan nakakakuha ng Grand Slam. Kaya yan po ang talagang, kumbaga, crown jewel ng tennis po. Kaya yan ho ang ating laging pinagdarasal sa ating pong pinagmamalaking si Alex. Ay, nako, talaga naman. So, ano po ang support natin dito, particular ng, national government dito, attorney? Well, alam niyo po, maswerte po si Alex na siya po ay mayroong private sponsors at saka siyempre po ang pamilya niya ay talaga pong tumutulong sa kanya. Hindi naman po siya humihiling ng tulong mula sa pamahalaan, although si Chairman Pato Gregorio po ay talagang always supporting her. Kaya po kami po ay masaya na lamang na talagang kahit papano nakaraos po si Alex sa kanyang pagtitraining sa Rafa Nadal Academy at ngayon po ay siya po ay kumbaga, inaani na po niya yung paghihirap niya. Ito pong ilang taon na siya po'y talagang nagpunta sa ibang bansa para magsanay ng tennis. Kaya siguro ang amin na lang inihiling lagi sa lahat po, lalong-lalong sa bayan po ay pagdasal ang nawala pong injury si Alex at tuloy-tuloy lang po ang kanyang maging karir. Yes, opo. So nakausap niyo rin siya before or after nitong labang ito? Hindi po. Alam niyo po, yan ang napakahirap po sa schedule ni Alex. Talaga pong napaka-busy niya. At the same time, she's under certain obligations na meron po siyang kailangang tuparin sa kanyang mga
kontrata. Opo. Kaya po talagang mahirap hagilapin si Alex. Pero pag nakakapag-message naman ho kami, Opo. kahit papano, at si Alex ho ay patuloy na very, very humble, very, very grounded. Alam niya po ang kanyang lugar, alam niya po ang kanyang responsibilidad, at siya po ay hindi nakakalimot sa lahat ng taong sumusuport po sa kanya. So ang final na lang, attorney, so pagka ganyan, nag-champion siya ngayon, nakuha niya yung titulo ngayon, sabi niyo may susunod na laban, pero may rest pa siya o nagpa-practice din siya in between? Nagpa-practice din po yan. Tuloy-tuloy po ang kanyang conditioning. Wow. May kagaya po ngayon, siguro sabi nga niya, siya po ay magpapahinga ng hustong-gusto. So ngayon po siguradong maagang matutulog yan. At aalis na po siya patungong Toronto bukas sa kanilang oras. So pagdating ho niya doon, tuloy-tuloy na naman ang training yan. At kasama naman po niya yung kanyang buong team ng coaches, si Coach Joan Bosch, at ang kanyang buong team. Meron po siyang strength and conditioning coach at siyempre paghahandaan po nila yung kanilang mga susunod na laban. Alright. Ako, maraming salamat, attorney, sa panahon mo at sa pagbabahagi mo. And of course, all prayers for Alex and sa inyong pamilya po. Thank you po. Marami po salamat, Ricky. Thank you. Opo. Si Attorney Noli Yala, siya po ay tiyuhin ni Alexandra Alex Ayala at dating Philippine Sports Commission Chair at dating chairperson ng PBA o PBA Commissioner, former PBA Commissioner. DCXL